Esther, Kabanata 7. Si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Habang sila'y nagiinuman, itinanong ng hari, "Reyna Esther, ano nga ba ang hihilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian." Sumagot si Reyna Esther, "Kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas, sapagkat kami po ay ipinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na." Itinanong ng hari, "Sinong may pakana ng mga bagay na ito?" Sumagot si Esther, "Ang aming kaaway at taga-usig, ang masamang si Haman." At si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna. Galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Naiwan naman si Haman at nagmakaawa kay Reyna Esther sapagkat natitiyak niyang siya'y paparusahan ng hari. Nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng reyna na nooy nakahiga. Dahil dito'y pagalit na sinabi ng hari, "Pagbabalakan pa niya ng masama ang reyna at sa loob pa naman ng aking pamamahay?" Hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, tinakpan na ng mga lingkod ng hari ang mukha ni Haman. Pagkatapos, sinabi ni Harbona, isa sa mga yunuko ng hari, "Nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo, mahal na hari. Ang taas po ng bitayan ay 22.5 metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Doon siya bitayin." Utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi na ang galit ng hari.